Ngayon po, no, may gusto lang po ako sa inyong itanong. No? Sino po ba yung masaya dito kapag may pagsubok na kinakaharap? Ala, tumahimik na po sila. Ayan po, no. Ang tinanong ko po kanina, kumusta po kayo? Amen, ang saya. Pero kayo po, no, tinanong ko ulit sa inyo, sino po ba yung masaya dito kapag may pagsubok na kinakaharap? Parang humihina po yung amen. Sabi po, amen. Amen. Ganun po, ne? Grabe po, no? Before po tayo mag-proceed, mag-pray po tayo sa Sige po, okay lang po na nakaupo kayo. Sige po, let's pray. Hallelujah, Jesus. Father God, Panginoon, we welcome you in this place, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na napakadakila mo, na napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. And Holy Spirit, we welcome you, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, aming spiritual senses, Panginoon, upang maranasan ka namin, O God, maintindihan namin yung mga salita mo ngayong umagang ito, God. Lord, you will touch our hearts, Panginoon. Lord, may gagawin ka, Panginoon. Ngayon, Panginoon, open mo yung mga spiritual senses namin. Makikinig kami dahil itong salita mo, O Diyos, ay talaga namang may impact, Panginoon, sa gagawin mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, Lord. Lord, itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Lord, itong altar na to is sa iyo, Panginoon. You're using me, Panginoon, as your vessel of grace, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na ikaw ang makita, ikaw ang maranasan, O God. The Holy Spirit will dwell in this place, Panginoon, sa bawat isang nandito sa amin, O God. Salamat, Panginoon. All the glory, honor belongs to you, O God. In Jesus' name, amen. Amen. Tatandaan niyo po ba yung tinanong ko sa inyo kanina? Kasi humihina po yung mga answer. Pag may kinakaharap po tayong pagsubok, masaya pa rin po ba tayo? Nakakatawa pa rin po ba? Parang gano'n na po, no? Lord, no? Parang napakahirap po kasing umusad. Kapag may pinagdadaanan tayo, tas parang wala namang solusyon. No? Parang, Lord, ano na, no? Natanong niyo na rin po ba sa sarili niyo na, Lord, bakit ako? Ba't di na lang siya? Lord, bakit ako? Lord, ba't kailangan kong pagdaanan to? Natanong niyo na po ba yun? Sarili niyo. Natanong niyo po ba kay Lord yun? Lord, bakit ako? Wow, para tayong nagdadrama po dito, no? Kasi kung isipin po natin, no, paano nga naman tayo magagalak kung nagsasuffer tayo? Ang sakit po, no? Parang ang sakit po na pag may pinagdadaanan tayo, sobrang saya natin, sobrang galak natin. Wala na akong pera. Parang wala pa po yata akong narinig na gano'n, no? Alam niyo po ba, na yung thinking natin, kapag may joy sa buhay, napakaisip po lahat. Amen? Lalo na kapag yung prayers natin, na-answer agad. Lord, dinan mo kong pamalengke. Binigyan ka ni Lord. Thank you, Lord. Di ba? Amen. Kapag yung family po natin okay, di ba po? Walang nagkakasakit, okay lahat. Amen. Malusog lahat. Kapag yung finances natin stable, di mo kailangang parang ng makantine eh. Wala na akong pero bayaran kay kang kai. Di ba po? Lahat po. Higit po sa lahat, no? Sobrang may kagalakan po tayo sa puso natin. Kapag lahat po ng plano natin, na-align po dun sa bawat season ng buhay natin. Parang, bakit ko pa hihingi ng lahat kung okay naman na lahat, di ba? Bakit po kaya ganon yung laging response natin? Alam niyo po ba, kaya ganon halos yung response natin? Kasi madalas, we connect joy with comfort. Ayan po, nasa slide po yun. We connect joy with comfort. Grabe po, no? Parang papaisip ko, o nga, no? Pag komportable ako, doon lang ako masaya. Pero, mananaliti po tayo na buksan po natin mga Bible natin. And parang napaka-attentive po nating lahat. Mamaya po may pagkain, huwag kayong mag-aalala, no? So, basahin lang po natin yung ating main verse sa Philippians 4:15-20. So, babasahin ko po siya sa Tagalog. Sabi niya dito, alam naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin, mga pangangailangan nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita.
Noon ako'y nasa Thessalonica na, makailang ulit pa ding pinapadalhan ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Ang liham na ito ay ang pagkilala sa lahat ng mga kaloob ninyo sa akin. Wait lang po ah. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo sa akin na hatid ni Epaprodito. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos, mga alay na katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Amen. So, basahin ko lang po siya sa English, no? Sabi niya dito, as you know, you Philippians, you were the ones who gave me financial help when I first brought you the good news. And then traveled from Macedonia. No other church did this, even when I was in Thessalonica. You sent help more than once. I don't say this because I want gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. At the moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Now, all glory to God, our Father, forever and ever. Amen. Ayan. Dapat po pala, dito pa lang tayo upo at magpa-pray. Pero nauna na po yung prayer. Okay lang po yan. So, ayan, going back po, no? Ito po, yung sa binasa po natin, dito po yung huling bahagi ng letter ni Paul. Alam niyo po ba na si Paul ang sumulat sa Philippians? Nagbabasa po tayo lahat ng Bible, no? Philippians. Ang Philippians po ay meron siyang 4 chapters. And ang Philippians po ay sinulat ni Apostle Paul. So makikita natin kung bakit nananatiling puno yung kagalakan ni Paul kahit naghirap siya. So yung book po ng Philippians, sinulat nga po siya ni Apostle Paul habang siya ay nasa kulungan. Grabe. Grabe naman yun, Lord. Nasa kulungan siya. So sinulat niya po ito para maging encouragement, no, sa believers ng Philippi para manatiling joyful, may pagkakaisa, humble, and faithful sa kabila ng suffering. Parang ang hirap po, no, kung isipin natin. Nasa kulungan si Paul. Pero bakit nagre-rejoice siya? Mamaya po, titingnan natin, no? Kasi, let's imagine. Kung i-imaginein po natin siya. Si Paul po, nasa kulungan. For sure po, mga rehas-rehas yun, ganyan, and everything. Tapos, habang nasa kulungan siya, sinulat niya ang Book of Philippians. Saan po siya kasi nagsulat ng Book of Philippians, ha? Sa kulungan. Imagine, hindi po siya nagsulat sa komportabling lugar. Nasa sitwasyon po siya ng suffering. May uncertainty po yung future niya and possible pa po na may kamatayan. Kasi nga po, pag yung mga nakukulong before, may sentence po kung hanggang kayo nakamakukulong kasi may kamatayan na dala. Kung siguro po, no, tayo yung nasa kalagayan ni Paul. Baka yung mga sinulot po natin sa Philippians, puro reklamo. No? Baka sabihin po natin, Book of Philippians. Lord, katas na yung kuryente. No, kaya ko mang pamayad. Nanong ulaming yan yung week. Lord, ang hirap naman pakisama ng mga kaklase ko. Lord, ang mahal naman ng gas. Yung mga kabataan po dyan, Lord, ang mahal naman ng iced coffee, tsaka ng matcha. Lord, ang mahal naman ng Uniqlo, pwedeng okay na lang. No? Puro reklamo po yung lalagay natin, no? Kung tayo po yung nasa position ni Paul. Kasi po nasa kulungan na nga siya eh. Diba? Kung tayo po kaya, nasa kulungan tayo. Tapos ano po kaya yung masusulat natin? Siguro nga po, puro reklamo. Pero po, alam niyo po ba, si Paul, paulit-ulit niyang sinabi dun sa buong Philippians, Book of Philippians, ang word na rejoice. Bakit kaya? Nahirapan na nga siya, sabi niya pa rejoice. Parang okay ka lang. Di ba? Okay ka lang. Alam niyo po ba, kaya nilagay yun ni Paul kasi mas diniin niya po that Jesus Christ
ang perfect example na na-discover niya na ang joy or ang kagalakan ay hindi bunga ng maginhawang kalagayan. Bagkus, ito po ay bunga ng relationship with Jesus Christ. Ang ganda po, no? Kay Jesus Christ ang talaga matatagpuan yung tunay na kagalakan. Amen? So meron lang po tayong pointers dito, no? At ang title po ng ating message ngayon is Joy in Suffering. Kaya po sabihin sa katabi mo, Joy in Suffering. Ayun. So number 1 po, no? Paul was suffering, yet he remained faithful. No, sabi po sa Philippians 1:12-14, Tagalog po ulit. Sabi niya dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na yung mga nangyayari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikakalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod kay Kristo. Yan po ang dahilan. Bakit siya nabilanggo? Grabe po, no? At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanyang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Galing po ni Paul, no? Nakulong po siya dahil, ano po yung nandun sa verse? Sumunod po kasi siya kay Jesus Christ. Grabe po, no? Ganun po pala yung kapalit kapag sumunod ka kay Jesus Christ. Pwede kang makulong. Pero po sa panahon natin ngayon, hindi. Kung ano po, no? Sarap kayang sumunod kay Lord. Alam niyo po ba na sinulat ni Paul yung mga to habang nasa kulungan siya? No? Instead of seeing his imprisonment as defeat, sinabi niya na ang kanyang pagkakakulong, ay naging daan upang mas maraming tao yung makilala kay Jesus Christ. Wow, galing. Galing po, no? Sinulat niya po yun para mas marami pa pong makakilala kay Jesus Christ. At dahil po doon, his suffering advanced the gospel. Ang galing. No? Yung suffering po ni Paul, hindi siya naging hadlang sa plano ng Diyos. Kahit nakakulong siya, yung magandang balita, yung gospel, kumakalat. Galing po, no? Para siyang naging sacrifice. Amen? Parang naging sacrifice po si Paul. So number 2, ano ba yung ibig sabihin? Bakit ano ba yung mga verse na to? No? So the Philippian church faithfully supported Paul. Sabi kahit nasa kulungan na siya, si Lord yung gagawa ng way para masupply lahat ng kanyang pangangailangan. So pinasalamatan po ni Paul yung Church of Philippi. Noon, na-appreciate po ni Paul yung generosity ng church na iyon. Kasi po, alam niyo po ba na ang Philippi, ito po yung unang simbahan na nagbigay ng suporta sa kanyang ministry. Kasi po si Paul, di ba? Nakalat niya yung Word of God. Sila po yung naging supporter. Di ba po nung nag-recharge tayo, tinanong na, ano bang ministry yung gusto mo? Ang dami po nagsabi, gusto daw nila maging supporter. Ministry din po kasi yun, no? Pero going back po, no, mapapansin po natin na si Paul, hindi siya nakafocus dun sa natatanggap niyang gift or natatanggap niyang help sa mga taga-Philippi. Alam niyo po ba ang focus ni Paul? Ang focus po ni Paul ay ang Diyos na gumawa sa pamamagitan ng mga ito. Si Lord kasi yung gumawa ng way para magkaroon siya ng supplies. Kasi po dati, no, kapag nakakulong ka, kapag walang magbibigay sa iyo ng mga supplies, matay na ka mo. Ganun po. Kasi po-provide yung cloth, yung damit, lahat.
mga higaan. Ngayon, pag wala pong nagsusupply nun, ang tendency nun, mamamatay ka na lang sa kulungan. Lalamigin ka, gugutumin ka. Pero dahil kay Jesus Christ, may pinadala siya, no, yung mga Filipi, talagang binibigyan siya pagkain, damit, kumot, siguro ang sarap nun. No? Number 3 po, Paul trusted God's provision. So sabi po sa Philippians 4:19, sino pong may mga memory verse dito? Philippians 4:19. No? At ang buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And sabi po sa English, and my God will supply every need of your according to His riches in glory in Christ Jesus. So, ito po, isa sa pinakasikat na Bible verse. Pero, paalala lang po na mahalaga po na mas maintindihan natin yung context. Baka ngayon lang din po natin nalaman, ay sinulat pala ni Paul yan, nung nasa bilangguan siya. Alam niyo po ba that Paul was talking as someone na nakaka-experience ng hunger, no, pagkukulang, imprisonment, suffering. Nasabi niya po yun kasi nasa kulungan siya. Pero sinasabi niya po ito kasi naranasan niya yung kakulangan, ngunit napatunayan niyang tapat si Jesus. Ang galing, Lord. No? And number 4 po, no, Paul ended with worship. Sabi po sa Philippians 4:20, no, purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. No? Nakita po ba natin na si Paul, hindi niya tinapos yung pagsusulat niya ng Book of Philippians sa problema? Hindi po, no? Hindi siya nagtapos sa kakulangan, hindi rin po siya nagtapos sa kulungan. Pero, nagtapos po siya sa pagpupuri sa Diyos. Nag-worship po siya. No? Kaya po, there is joy in suffering. Amen? Ano po ba kaya yung gustong ituro sa atin ni Lord ngayon? Kasi parang, si Paul yun dating panahon yan baka hindi naman mangyari ngayon. Tingnan po natin, no? Number 1 po, no? Joy is rooted in Christ, not in circumstances. Alam niyo po ba na Paul's prison did not steal his joy. Hindi po ninakaw ng nasa kulungan siya, yung kanyang kagalakan. Kasi Christ was still with him. Kahit nasa kulungan siya, kasama pa rin si Jesus. No? Maraming tao po ang nawawalan ng joy. Paano po kaya? Sa kaanong paraan? Kapag, isa na po, nawawalan ng trabaho. Yung mga nanay natin, nawawalan ng pera. Pag tinapalan mo ng pera sa noo, sasaya yan. No? Ano ba? Nawawala yung joy kapag nawawala sa relationship. Walang security. No? Nawawala yung joy kapag wala ng pagkain mamaya. No? Pero si Paul po, nakita po natin, kahit nawalan po siya ng freedom, kasi po nasa kulungan siya, di ba? Hindi po nawala yung joy niya. Grabe, no? Isipin mo yun, possible pala. Bakit kaya? Kasi po, si Jesus Christ remained. Nanatili po si Jesus. Si Lord lang po yung hindi nangiiwan. Tayo po ngayon nangiiwan eh. No? Sabi mo sa katabi mo, hindi nangiiwan si Jesus. Oh, hindi nangiiwan si Jesus. Dahil alam niyo po na joy, ang joy po, hindi ka nagpe-pretend na easy lang ang buhay. No? Ang joy po is believing that Christ is still faithful even when life is hard. Amen. Yung truth po dito, no? Joy is not the absence of suffering. Joy is the presence of Christ in suffering. Naranasan niyo po ba yun kapag siguro po, universal po ito naranasan natin. Kapag nasa suffering stage po tayo, parang doon po tayo mas lumalapit kay Lord. Lord, wala na akong kaya. Lord, baka nanong kaya pag-aralingan ako, wala na akong pero. Lord, mamahid na ako, so wala na akong pamahid. Di ba po? Sa suffering po, doon po natin nakikita kung gaano ka-powerful si Lord. Alam mo yung pinoproblema mo, paano mo babayaran yung kuryente mo? Ma'am, taas-taas po ng kuryente, no?
Pero biglang, in a snap, si Lord bahala dyan. No? Number 2 po, God's provision is enough. No? Tulad po nung binasa natin kanina sa Philippians 4:19, ang sabi po doon, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kay Jesus lang matatagpuan. No? Pero, hindi po pinramis dito ni Paul na ibibigay po lahat sa atin ni God. Lahat, no? Lahat ng gusto natin, hindi po ibibigay ni Lord. Pero, ang sabi ni Paul, God will supply every need. Lahat ng pangangailangan. Kaya magugulat tayo minsan. Wala na tayong lulutuin bukas, pero biglang may pagkain. Parang 4 na layer pa. Meron pang umagahan, no? May lunch pa, may pamerienda pa yan, may dinner pa, minsan may midnight snack pa. Amen. May difference po kasi ang need tsaka want. Sometimes po, no, si God, He can change our situation para makita rin natin gaano ba ka-powerful si Lord kapag nandito ka na sa sitwasyong to. And minsan po, hindi. Hayaan lang tayo ni Lord. Pero, ang pinaka-sure po doon, nagpo-provide po lagi si Lord according to His will. Amen. Ngayon po, magiging vessel din po tayo. No? Instead po na mag-worry tayo. Alam ko po na nag-worry po tayo lahat. Pero ito po, no, tinuturo sa atin na sabi ni Paul to, no, na imbis na mag-worry tayo nung pangbukas, let's trust God's promises. No? May pangako po si Lord. Alam niyo po ba kung si Lord, if God sustained Paul sa prison, sa kulungan na po si Paul niya na, He can truly sustain you today. Wala naman po tayo sa kulungan, di ba? Si Lord, kaya niyang sustain yung pangailangan mo. Kumalma ka. Sabi mo sa kanila, kumalma ka. Ayan, amen. Kumalma ka lang. And number 3 po, no, that contentment is learned. Parang ang hirap nga pong intindi nito. No? Lord, paano ako magiging content? Wala na akong pera. Lord, paano ako magiging kontento? Paano, di ba? Parang, Lord, paano? No, sabi po sa Philippians 4:11-13, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maghikahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sekreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng loob sa akin ni Kristo. Alam niyo po yun, bilib na bilib si Lord, bilib na bilib si Paul kay Lord na kaya siyang buhatin ni Lord kahit ano yung sitwasyon niya. Tayo po kaya, baka po minsan sabi natin, well, Lord, tutogyo mo. Minsan po nakakasya natin si Lord, no? No? Sabi po ni Paul, natutunan ko ng masiyahan. Maging ano man ang aking kalagayan. Hindi po automatic yung pagiging kontento. No? Natututunan po ito habang nagtitiwala tayo kay Lord. Amen. Alam niyo po ba na ang reason bakit nakontento si Paul? Kasi Christ is enough. Amen. Si Lord lang sapat na. Sabi mo sa katabi mo, si Lord sapat na. Huwag ka nang hahanap ng iba. Mahanap ka pa ng iba. Yan, tuloy. Di ba? Number 4 po, suffering has a purpose. Sabi po sa Philippians 1:2, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Ngayon po, Paul's chain became an opportunity for the gospel. Yung pagkakulong niya po, naging opportunity po yan para kumalat yung gospel. No? Nakabilanggo na po si Paul niya na, pero may reason ba't siya nandun?
Alam niyo po ba, minsan po yung mga pain natin becomes ministry. Yung trials po na nangyari sa buhay natin, nagiging testimony po yan ng iba. And, si Lord po, kapag nakakaranas po tayo ng suffering, hindi po waste yan. No? Parang ang hirap naman po, buong buhay natin, masaya lang, no? Parang ang hirap po nun, wala kang pagdadaanan. No? Because, maybe, your pain today will become your testimony tomorrow. Embrace lang po natin, no? Matutunan lang din po natin i-embrace na okay lang palang dumaan sa suffering. Yes. Kasi po, even si Paul, dumaan po siya sa suffering, pero ano pong ginawa niya? In-embrace niya. Naniwala siya na andyan si Jesus. No? Instead po na, alam ko po no, normal lang na kapag nagsasuffer tayo, iiyak tayo. Ganun. Hala, di ako na. Ganun, di ba? Normal po yan, umiyak po tayo na konti na lang, hagulgul ka na everyday, ganyan. Pero, alam niyo po ba na pinaka masarap gawin is i-surrender po natin lahat kay Lord. Hindi lang po natin nakikita ngayon ano yung magiging resulta ng pag-surrender natin. Pero pinaka-best po na gawin is mag-surrender tayo kay Lord. Number 5 po, everything leads back to God's glory. No? Whether life is easy or difficult, kung magaan man ang buhay, mahirap man, maging puso natin yung i-lead pa rin natin yung tao kay Jesus. No? Punta po kasi maranap-tanap, tapos snatch tayong pamangana. Di ba? Amen. Alam niyo po ba si Paul? Anong ginawa niya? In the end, Paul ended with worship. Nag-worship pa rin siya. Ngayon po, no, nagtataka po siguro kayo, pinagsasabi nito. Pero po, tinuturuan po tayo that whether God changes our circumstances or not, nawa po, yung maging response natin ay worship pa din. No? Huwag po nating sisihin si Lord. Mag-worship po tayo. Yun po yung pinaka-effective. Kasi po, yung goal natin sa Christian life natin, hindi po comfort, hindi po komportabling buhay. Yung goal po natin sa ating Christian life ay mag-glorify po si Lord sa buhay natin. Yung makikita po, yung gloria ng Panginoon. No? Church of the Most High God, St. Jude. Hindi sinabi ni Paul na magiging madali yung Christian life. Sino na pong nadalian sa Christian life? Taas po nga natin ang kamay. Wala po, di ba? Lahat po tayo dumadaan sa suffering. Pero, ano sabi ni Paul? Sapat ang Diyos. Laging sapat ang Diyos. Imaginein po natin, no? Si Paul nga, nagsusulat siya na nasa kulungan. Pero, na-encourage niya yung mga tao sa labas. Bakit? Bakit? Paano niya na-encourage yung mga tao na nasa labas? Kahit yung katawan niya po, nasa bilangguan, yung joy na nasa puso niya, libre. Amen. Libre po. Yung mga circumstances po na pinagdaanan ni Paul, circumstances lang sila. Pero, anong ginawa niya? Naging faithful pa rin siya kay Lord. No? Yung resources niya po, limited. Kasi nasa kulungan nga siya. Pero, God's provision is unlimited. Hindi lang po to promise ni Lord na provision. Declaration din po to ng God's faithfulness. No? Hindi lang po siya provision, Lord, thank you, thank you. Hindi. Declaration din po na tapat at sapat ang ating Panginoon sa ating mga buhay. No? Tapos na po ako. Pero before po tayo matapos, medyo tapos pa lang po tayo. Gusto ko lang pong i-share yung testimony ko. No? Kung paano po kumilos si Lord sa buhay ko. Alam niyo po ba na way back 2022, parang gumuho po yung buhay ko. Gumuho po siya. Totoong guho.
Parang kung yung building po, nag-collapse. Tapos, sa online lang po ang setup namin sa school. No, graduating student din po ako. And that time, sure po, gagraduate po ako ng July. July 2022 po ang graduation nun. Pero, that 2022, gumuho po yung buhay ko. Bakit? Nawalan po ako ng tatay. Sobrang hirap. Mahirap pong umusad. Mahirap pong gumising. Ang hirap pong itayo yung sarili mo. Lahat po ng bagay sobrang hirap. Dumaan po sa time na hindi na ako nagpa-pray. Sabi ko, Lord, grabe ka naman. Ba't kailangan kong pagdaanan to? Lord, ba't ako? Ba't ako yung nakaranas nito? Ang daming masasamang tao. Ba't yung tatay ko mabait to eh? Maayos to eh. Malaki yung impact niya sa buhay ko eh. Hirap na hirap po kong mag-reach out sa tao. Para po kung nasa kulungan. Madilim. Hindi ko po alam kung ano yung patutunguhan ko. Dumating pa po sa point na gusto ko na lang din pong i-end yung life ko. Kasi wala na yung tatay ko eh. Wala na akong tatay na, alam mo, nag-serve ako sa church, Dad. Yan. Wala na akong tatakbuhan. Alam niyo po, yung buong 2022 na yun, sabi ko, Lord, paano na? Lord, ibang suffering to. Sabi ko, kay Lord, grabe ka naman magparanas ng suffering, Lord. Parang hindi ko kaya. Okay lang sana kung bumagsak ako sa school, pwede ko bang balikan? Pero Lord, tatay ko na yan eh. Hindi ko na mababalikan. Pero alam niyo po, yung buong 2022 na yun, nakagraduate ako. On-site, nakagraduate ako, okay naman. Masaya. Pero alam niyo po yun, may pitik sa puso ko. Sabi ko, Lord, hanggang kailan ko mararanasan yung ganito kabigat? Pwedeng balik mo na lang siya, second life. Parang, Lord, sige na. Hindi ko kayang walang tatay. No? Then 2023 po. Tapos po tayo sa 2022. Wag na po kayo iyak. 2023 po. Masakit pa rin. Bigat-bigat. Bawat araw, parang di ako kumakain. Sabi ko, Lord, ano ba to? Then, naisipan ko pong magpa-check up. Parang birthday treat ko po sa sarili ko. Wala po, trip-trip lang, ganyan. Kalmado po ako noon na okay po yung lahat. No? Pero, after a month, may nakita po silang cyst sa left ovary ko. Maliit lang po siya. Sabi ko, okay, Lord, nothing to worry about. I'm okay. Pangyabang, okay lang ako, Lord. Pero po, mid-year na ng 2023, ayan, nagkakalagnat po ako bigla. Alam niyo po yun? Biglang sumasakit niyo po yung tagiliran ko. Namumutla po ako. Kaya po itong nakikita niyo, hindi po dito. May kasama pong putlayan. No? Marami pa pong iba. Kala ko po kasi, kakakapi ko lang po to. Kasi po dati nagmamanage po ako ng coffee shop. So I thought, yun po yung dahilan. So sabi ko, Lord, okay. Okay lang ako, Lord. Gumagaling naman ako, may paracetamol. Yabang mo ah. Sabi siguro ni Lord sa akin, talaga ah. Pero, that mid-year po, no, unti-unti ko nang minamahal ulit si Lord. Kasi po, nagtampo kay Lord. Eh. Sabi ko, tanong ka na yung tatay ko naman. No? Nag-start na po ako ulit mag-pray. Umattend na po ako ulit ng church. Pero online po, no. Nagla-life group na din po ako. Nakikijoin na po ako ulit. Unti-unti. Nakapag-devotion na po ako ulit. Nakakapag-pray na po ako ulit. Unti-unti. No?
nakaka-reach out na po ulit ako sa mga leaders ko. Unti-unti po yan. Lahat po yun nangyari. Tagal, bago ko ulit na-reach out si Lord. Kasi nga po, nagtampo kay Lord. Nawala si daddy ko, Lord, ano ko? Parang nakipag-ganon po ako kay Lord. Ano ka, Lord? Miss mo yung tatay ko, bahala ka dyan. Inahan ko si Lord. Niyabangan ko si Lord. Pero alam niyo po, mahal na mahal ako ni Lord eh. In-embrace ko po ulit si God. In-embrace ko ulit po si Jesus. In-embrace ko po ulit si Holy Spirit. Not knowing na may gagawin pala siya sa buhay ko. Kala ko po kasi yung 2022, pwede nang mag-end yung life ko. Pinaplano ko po yun. Pero thank you, Lord. Alam niyo po, 2024 na po tayo. No? Ito po yung months of months. Sabi ko, Lord, ano na naman to? Mapapakita po ba sa screen? Months of months po, nasa hospital ako. Paiba-iba yung doktor ko. Umabot po na 8 na po yata yung nag-handle sa akin or 9. Kasi hindi po nila ma-diagnose kung ano yung nararamdaman ko. No? Dami po, inject dito, inject dyan. Medication dito, pain relievers, ano po, yung mga sinasaksak sa akin. Pero paglabas ko po sa hospital, lupay pa yung katawan ko. Sabi ko, Lord, ano na naman to? Yearly na lang oh. Greatest soldier na ako, Lord. No? Tapos every 2 to 3 months po, nasa hospital po ako. Na-admit po ako lagi. Lagi po ako na-frustrate kasi wala pong diagnosis sa akin. Ngayon po ang nangyari, yung mga doktor na po yung sumusuko sa akin. Sabi nila, hanap ka na lang ng doktor. We cannot find any diagnosis for you. Sabi pong ganyan. Siyempre, English po, no? Mga doktor yun eh. No? So, sobrang desperado ko po. Sabi ko kay Lord, Lord, ano bang tinuturo mo sa akin? Ano ba yung tinuturo mo sa season ko? Bakit parang feel ko na nasa kulungan ako? Alam mo yun, yung nasa kulungan ako pero walang nag-aabot ng tulong. Hindi po ako makalaya sa sickness ko. Hindi po ako makalaya sa pain. Sabi ko, Lord, ano to? No? Unti-unti po, marami po yung mga hospital sessions na nangyari sa akin. And yung pinakalas po na nangyari po sa akin, yung nasa school po ako, nasa Holy Cross po ako. Paod na lang po ako. Buong araw naman po, hindi ako stress. Puro reports lang. Pero pag paod na po ako, suddenly, hindi na ako makakilos. Sabi ko, Lord, ito na naman. Lord, pagod na naman ako. Ayoko na. May change, parang, alam niyo po yun, parang may change na kumakapit sa'yo na hirap kang gumalaw. Sabi ko, Lord, ang sakit na. Nahiya pa po ako mag-reach out kasi puro teachers po lahat. Hindi nila alam gagawin nila. Kinotak ko po yung ate ko. Dalhin mo ako ulit sa ospital. Kapatid ko, pati yung nanay ko, dalhin niyo ako sa ospital. Hindi ko na kaya. No? Nakita po nung mga kasama ko. Pati po yan, sila Sir Moy. Namumutla po ko. Tapos parang pwede na po yatang isang balde na ganun yung sinuka ko. Kahit wala po akong kinakain. Bigla pong lumalamig na yung katawan ko. Sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Parang na-excite pa po ako eh. Pero unang lumabas po sa bibig ko, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, hindi ko na kaya. No, to some that po, no? Tinakbo po ako sa ospital. Na-admit po ako ulit, pero parang kami lang ni Lord yung nag-uusap that time. Sumisigaw po ako sa kwarto ko dun. Buti na lang po, private room. May pwedeng sumigaw. Alam mo, sigaw ko ng sigaw sa room. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Lord, hawakan mo. O Lord, pagalingin mo ko. Lord, gusto ko pang mabuhay. Sabi ko, Lord, gusto ko pang mabuhay. Hindi ko pa nagagawa yung pinapagawa mo sa akin eh. Alam niyo po yun. Biglang ganun po yung nasa ko, Lord, di ko pa natapos yung
pinapagawa mo sa akin. Lord, di ko pa na-share yung gospel sa kahit kanino na random na tao. Lord, di ko pa nagagawa yun. Sabi ko, Lord, I want to be a vessel. I want me, Panginoon. Sabi ko, Lord, I want to be used as your vessel to this generation and the next. Lord, gusto kong mag-go and make disciples. Lord, gusto ko pang gawin yung Great Commission. Pero Lord, hindi kaya ng katawan ko. Paano ba to? Sabi ko, Lord, hanggang kailan ko mararanasan to? Hanggang kailan ako maghihirap? Hanggang naramdaman ko po yung embrace sa akin ni Lord. And in-impress niya po sa puso ko na gagamitin niya ako kahit nasa prison of pain ako. He will use me as a vessel kahit may karamdaman ako. He will use me kahit uncomfortable na yung sitwasyon ko. And He will use me for His glory alone. No, may promise po si Lord. Amen. Ngayon po, nandito po ako sa inyong harapan. Kahit ano po yung path, sabi ko kay Lord, nakipagbuno ako kay Lord. Sabi ko, Lord, kahit unknown yung path na dadaanan ko, lalakaran ko pa rin yan. Tapang ko, no? Lord, susunod pa rin ako. Magpapagamit pa rin ako, Lord, kahit anong season ng buhay ko. Kasi Lord, si Paul nga nasa prison. Ginamit mo ako. Wala ako sa prison. Health lang to. Lord, kahit sa ang season ng buhay ko, sapat ka sa buhay ko. And there is joy in suffering. Alam niyo po ba that there is joy in suffering? Possible po kasi our joy is anchored in Christ. Amen. Yung confidence po na meron tayo, si Lord po yung magpo-provide. No? Yung trials, sufferings na nangyayari po sa mga buhay natin, gagawin po itong opportunity ni Lord para mas mag-glorify natin si Lord sa buhay natin. Amen. So, inanyahan ko po yung bawat isa. Kung pwede po natin itim yung lights. No? Ito po yung tamang oras. Surrender po tayo kay Lord. Pwede po kayong lumuhod sa mga kinaupuan nyo. Pwedeng dito po sa harapan. No? Ito na po yun. Possible pala na may joy pa rin kahit may suffering. Sige po, no? Take time. Take time na po natin to. Kung naiya po kayo dito sa harapan, pwede po kayong lumuhod sa mga kinaupuan niya. No? Let's take this moment. Sige po, pwede po kung i-close po yung eyes natin. Let's just feel the Holy Spirit right now in this place. Hallelujah, Jesus, Lord. Siguro, no, may dinadala ka ngayon na burden na walang may alam. Ikaw lang may alam. Luhod mo kay Lord. Iyak mo kay Lord. Siguro yung prayer mo, healing. Lord, pagalingin mo na ako. Lord, nahirapan ako sa financial struggles ko, Lord. Lord, nag-grieve yung puso ko, Lord. Pagod na ako. But remember Paul. No, his joy did not come from freedom. No, yung joy niya po hindi nanggaling sa comfort. Yung joy na meron siya nanggaling sa Panginoong Jesus. And remember that the same Christ na nag-sustain kay Paul is the same Christ na kasama mo ngayon. Hindi ko man po alam kung ano yung season ng buhay nyo ngayon. For sure, nasa suffering tayo lahat, magkakaiba lang. Iyak po natin kay Lord.
Siguro po yung buhay natin ngayon nasa prison. Pero tandaan po natin, no matter what season you are in, piliin po nating mag-trust, mag-obey, at mag-glorify si John. Kasi po, ang true joy, hindi po siya nakikita kapag natapos na yung suffering. Ang true joy po, nakikita po siya kay Lord, kay Jesus Christ, that He is being the center of your life in the middle of your suffering. Amen. Sige po, iyak natin kay Lord yan. Hallelujah, Jesus, O God. Lord, nakikita mo, Panginoon, yung mga puso namin, O God. Lord, may mga pagod. Lord, may mga nahihirapan na. Hindi na alam paano yung magiging direksyon ng buhay nila, O God. Lord, nahihirapan kami, Panginoon. Lord, pagod kami. Lord, ipaalala mo sa amin kung ano yung ginawa mo kay Paul. In the midst of suffering, ikaw pa rin yung kikilos sa buhay namin, Panginoon. Lord, i-bless mo, Panginoon, itong bahay-simbahan mong ito, God, sa bawat sulok. Lord, sa lahat ng nandito, sa lahat ng nanditong congregation, hanggang sa likuran, I speak in the mighty name of Jesus. Lord, touch their hearts, Panginoon. Lord, iparamdam mo yung yakap mo, Panginoon. Lord, iparamdam mo, Panginoon, na ikaw ay sapat na sa kanilang buhay. Lord, iparamdam mo sa kanila, O God. Lord, iparamdam mo sa amin na never kang nagkulang, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng peace of mind. Lord, nagsasuffer kami. Pero Lord, naniniwala kami that this suffering ay nandito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. I speak in the mighty name of Jesus that the anointing of the Holy Spirit ay mararanasan ng bawat isa. Just receive it in the mighty name of Jesus. Lord, we receive your fresh anointing. Lord, naintindihan na namin ngayon, Panginoon, napakasarap na nasa suffering na ikaw yung kasama. Na may hope, may joy, may peace, may love that covers it because of you, Jesus. Lord, meron man sa amin, O God, na parang nahihirapan na, Lord. Lord, nasa prison na ako nang di ko na alam ano yung gagawin ko. Lord, tama pa ba yung path ko? Lord, comfort them, Panginoon. You will receive comfort in the mighty name of Jesus. Lord, nahirapan na ako financial. Lord, the Lord will supply your needs. And He will never run you dry. Lord, sa aming pagluhod, sa aming panalangin ngayon, alam ko, O Diyos, na narinig mo yung mga puso namin. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ni Paul. Salamat, Panginoon, for using him as an instrument na possible pa rin magkaroon ng joy kahit nasa suffering. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Salamat sa mga tinuro mo sa amin ngayon. Lord, ilagay mo to sa mga puso namin at maalala namin, Panginoon. Lalo na sa mga panahong di na namin alam kung ano yung gagawin namin. Lord, ipaalala mo sa amin na nandyan ka lagi. Lord, ipaalala mo, Panginoon, na ikaw ay sapat na sa aming mga buhay, na kaya mong i-provide lahat ng pangangailangan namin. Lord, kailangan lang naming magkaroon ng faith, ng trust sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Lord, salamat dahil mahal mo kami, Panginoon. Lord, right now, we surrender our lives to you. Kung ano mang bigatin ang nasa puso mo ngayon,
God is removing it right now. Kung nahirapan kang mag-decide, ano na yung next step mo, God will give you instructions right now. Kung pinagpe-pray mo naman yung healing and God's perfect timing, believe that He is a miracle-working God na kaya niyang pagalingin lahat ng karamdaman mo. And to everyone that is suffering, hindi mag-e-end yung buhay mo sa suffering. It will end with worship. Mag-e-end yan ng may kagalakan. Dahil si Kristo ang iyong kasama. Lord, salamat Panginoon. Lord, lahat ng ito, God, we surrender everything to you, Panginoon. Lord, katagpuin mo pa kami, Panginoon, sa aming mga devotion. Patuloy, O Diyos, iparanas mo sa amin, O God, yung kabutihan mo, yung pag-ibig mo, Panginoon. At patuloy, O Diyos, we receive it, O God, in the mighty name of Jesus. Salamat, Panginoon. And Lord, we rebuke all the works of the enemy that tries to shatter these prayers, O God. Lahat ng declaration na to, lahat ng mga dreams and visions na to, God. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay para lang sa iyo, God. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.